Mga minamahal na kaibigan, bago tayo magsimula, maaari bang i-comment ninyo kung taga saan kayo? Gusto naming malaman kung saan-saan umaabot ang aming mga kwento. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga bagong istorya. Maligayang panonood. At nawa ay mapuno ng damdamin ang inyong mga puso. Nakatayo si Andres sa harap ng pinto ng sarili nilang bahay. Nag-aatubiling pihitin ang susi sa seradura. Ang isang linggo ay parang isang araw lamang na lumipas. Ngunit ngayon, hindi na maiiwasan ang pagharap sa katotohanan. 20 taon na niyang kilala si Elena. Sa loob ng panahong iyon, kahit katiting na kasinungalingan, ay hindi nito pinalampas. Pero ngayon, nawala siya ng isang buong linggo. Pinatay ang telepono at walang iniwang anumang paliwanag. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Tila may mahalagang negosasyong haharapin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang kontrata ang nakataya, kundi ang buo niyang buhay. Pinipilit siya ni Marina na sabihin na sa wakas ang katotohanan sa kanyang asawa. Tama na ang pagtatago, sabi nito kagabi, habang magkatabi sila sa kama. Ikaw na mismo ang nagsabi na wala na ang pag-ibig. Kaya bakit pa pinapatagal? Ngunit mas kilala ni Andres si Elena. 3 taon na ang nakalipas, nang malate siya ng uwi mula sa isang team building hanggang 3:00 ng madaling araw, nang hindi nagpapaalam, gumawa ito ng iskandalo sa buong kabahayan, sumisigaw na hindi niya ito iginagalang, at hinihingi ang numero ng bawat kasamahan niya para sa beripikasyon. Pagkatapos, sa loob ng 2 linggo, sinadya nitong magluto para lang sa sarili nito. At iniiwanan siya ng mga mensahe sa ref na, "Initin mo na lang sa microwave." Kalahating taon na ang nakalipas, nang makalimutan niyang sabihin ang tungkol sa isang business trip sa kalapit na probinsya ng 2 araw. Hindi na siya nito kinausap sa loob ng 1 linggo. Isang salita lang ang isinasagot kapag tungkol sa mga bata ang usapan. At noong 1 taon, nang hindi sinasadyang nabanggit niya na ang magandang sekretarya ay nagpapaalala sa kanya sa isang artista. Isang buong buwan siyang kinukutya ni Elena tungkol sa kanyang mga artistikong panlasa. Ito mismo ang dahilan kung bakit nagpasya siyang huwag munang magsalita. Pumihit ang susi kasabay ng pamilyar na kalansing. Pumasok si Andres sa entrada. Inaasahan ang yabag ng mga paa sa hagdanan, mga sigaw, mga iyak. Sa halip, katahimikan at amoy ng masarap na pagkain mula sa kusina ang sumalubong sa kanya. "Andres!" Isang mahinahong boses ang narinig niya. "Nakabalik ka na pala." Natigilan siya, hindi makapaniwala sa sariling pandinig. Walang galit o hinanakit sa boses ni Elena. Tanging bahagyang pagkagulat, na para bang na-late lang siya sa trabaho ng ilang oras at hindi nawala ng 1 linggo nang walang paliwanag. "Oo, ako nga," sagot niya, habang nanginginig na hinuhubad ang kanyang jacket. "Sakto. Maghahapunan na ako. Sasabay ka ba?" Dahan-dahang naglakad si Andres papunta sa kusina. Hindi maintindihan ang nangyayari. Nakatayo si Elena sa tabi ng kalan, nakasuot ng pangbahay na kulay abong sweatshirt at kupas na maong. May hinahalo sa isang malaking kawali. Ang kanyang kulay kastanyas na buhok ay nakatali sa isang magulong ponytail. At may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Para bang walang nangyari. Para bang umuwi lang siya mula sa isang ordinaryong araw sa trabaho. Hindi ka galit?" Maingat niyang tanong. Habang umuupo sa isang bangko sa may kitchen island, lumingon si Elena at ang kanyang muka ay ganap na kalmado. Walang bahid ng inis o pagdududa. Tanging isang malambing na ngiti ng isang asawang masayang makita ang kanyang mister. Bagaman hindi napansin ni Andres. Sa isang iglap, ay nanigas ang mga kalamnan ng kanyang panga. At kung paano niya palihim na kinuyom, at binitawan ang kanyang kaliwang kamay sa likod. "Magagalit? Bakit naman?" Ikiniling niya ang kanyang ulo. Nagkukunwaring naguguluhan. "Matanda ka na. Maari kang pumunta kung saan mo gusto. Akala ko nag-alala ka. Hindi kasi sumasagot ang telepono ko." "Nag-alala?" Tumawa si Elena ng malambing.
Walang bahid ng sarkasmo. Bakit naman? Hindi ka naman bata. Bagaman, mapanuring tingin ang ibinigay niya sa kanya. Ang isang bata ay kahit papaano'y magsasabi na may late siya. May kurot ang kanyang mga salita, ngunit napakalambot ng tono, kaya't nagpa siya si Andres na huwag na lang pansinin. Ang mahalaga ay walang iskandalo. Ibig sabihin, may pagkakataon na maayos ang lahat ng payapa. Anong niluluto mo? Tanong niya. Sumilip sa kawali at nilanghap ang masarap na amoy, adobong manok na may gulay at mga pampalasa. Paborito mo? Muling ngumiti si Elena. At ang ngiti ay mainit at tapat. Naaalala mo ba kung paano ako tinuruan ng nanay mo na lutuin ito noong mga unang taon ng ating pagsasama? Tumango si Andres. Siyempre, naaalala niya. Baguhan pa lamang noon si Elena sa pagiging may bahay, at ang kanyang yumaong ina ay naglaan ng maraming oras upang ipaliwanag sa kanya ang mga sikreto ng mga recipe ng pamilya. Sige na, maligo ka na. Ihahanda ko na ang mesa, sabi ni Elena. Bumalik sa kalan at magbihis ka ng pambahay. Mukha kang pagod. Habang paakyat sa silid tulugan, hindi pa rin makapaniwala si Andres sa nangyayari. Sa loob ng 20 taon ng kanilang pagsasama, hindi kailanman naging ganito kahinahon ang reaksyon ni Elena sa kanyang mga pagkakamali. Baka nga nagbago na siya. Naging mas matalino, natutong magpatawad. Nagpalit siya ng pambahay na maong at t-shirt, naghilamos ng malamig na tubig. Sa salamin, nakita niya ang pagod na mukha ng isang 48 taong gulang na lalaki. Ang isang linggo, kasama si Marina, ay parang isang panaginip. Halos hindi sila lumabas ng kanyang apartment. Nag-order ng pagkain, nagmamahalan, at nagpaplano para sa hinaharap. Pangarap ni Marina ang isang bakasyon na magkasama, kung paano sila maninirahan ng magkasama pagkatapos ng kanyang diborsyo. Ngunit ngayon, pagbalik sa sariling tahanan, biglang napagtanto ni Andres na hindi siya handa sa ganoong kalaking pagbabago. Narito ang kanyang buhay. Pamilyar, matatag, predictable. Nang bumaba siya, nakahanda na ang mesa na parang para sa isang pista. Puting linen na mantel. Magagandang plato na may gintong gilid. Ang kanilang wedding china, na karaniwang inilalabas lamang para sa mga bisita. Kahit mga kandila, ay nakasindi sa mga kristal na kandelero. Wow! Anong meron? Tanong ni Andres. Umupo sa kanyang karaniwang pwesto sa kabisera ng mesa. Walang okasyon. Gusto ko lang magkaroon ng magandang hapunan kasama ang asawa ko. Umupo si Elena sa tapat niya at nagsali ng pulang alak sa 2 baso. Hindi naman araw-araw na may pagkakataon tayong magkasama. Kumain na ang mga bata at nasa kani-kanilang mga gawain na. Nasaan sila? Si Ana ay nasa bahay ng kaibigan niya. Gumagawa ng proyekto sa kasaysayan. Si Miguel naman ay nasa kanyang silid. Naghahanda para sa chess tournament bukas. Uminom ng alak si Elena at masusing tiningnan ng kanyang asawa. Kumusta ka na? Saan ka nagpunta nitong nakaraang linggo? Heto na. Sa isip ni Andres, naghanda na siyang magsinungaling. Pinipili ang mga tamang salita. Trabaho. Isang madali ang proyekto para sa isang malaking kliyente. Halos sa opisina na ako tumira. 18 oras sa isang araw ang trabaho. Ganoon ba? Dahan-dahang tumango si Elena at hiniwa ang isang piraso ng manok. Siguradong mahirap. Mabuti na lang at may mga katulong ka. Yung babae, ano nga ulit ang pangalan niya? Marina. Kasama rin siya sa proyekto. Hindi ba? Halos mabilaukan si Andres sa alak na paubo. Inabutan siya ni Elena ng tissue. Saan mo? Hindi ko naman siya nabanggit sa'yo. Nabanggit mo. Ngumiti si Elena ng parehong malambing na ngiti. Mga 2 buwan na ang nakalipas, sinabi mo na may bagong empleyado kayo. Napakagaling, sabi mo noon. Ambisyosa. Hindi maalala ni Andres ang ganoong usapan, ngunit tumango na lang. Baka nga may nabanggit ako. Wala namang espesyal doon. Muli siyang sumandal sa upuan, ngunit hindi inaalis ang kanyang tingin. Nag-iisip lang ako.
Sinusuri ang sitwasyon. Ayos lang naman sa'yo. 'Di ba? Sa sandaling iyon, sumilip si Ana sa kusina. Ang 16 na taong gulang na anak na babae ay karaniwang iniiwasan ang mga hapunan ng pamilya. Mas gustong kumain sa harap ng computer sa kanyang silid. Ngunit ngayon ay nakatayo siya sa pintuan. Masusing pinag-aaralan ang kanyang mga magulang gamit ang kanyang matatalinong kulay abong mata. Pa, nakauwi ka na pala, sabi niya sa isang patag na tono, kung saan walang kagalakan o pagkagulat. Oo, anak, namiss mo ba si Papa? Hindi naman po gaano. Nagkibit balikat si Ana. Kamukhang kamukha ng kanyang ina. Sabi ni Mama. May mahalaga kang business trip. Sinundan ni Elena ang tingin ng kanyang anak at bahagyang tumango. Malinaw na may nangyaring usapan sa pagitan nila. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Ana. Inililipat ang tingin mula sa kanyang ama patungo sa kanyang ina. Parang ang kakaiba. Ano ang kakaiba, mahal? Malambing na tanong ni Elena. Hindi ko alam. Masyadong maganda ang pagkakaayos ng mesa. At masyado kang kalmado. Nag-alinlangan si Ana. Tinanong ni Miguel, kung pupunta ka bukas sa chess tournament niya. Natigilan si Andres. Anong tournament? Kailan pa sinabi ni Miguel sa kanya? Ako? Anong oras ba? 2:00 ng hapon. Sinabi niya sa'yo noong nakaraang Sabado. Noong nandito ka pa sa bahay. Maingat na tinitingnan ni Ana ang kanyang ama. Pinag-aaralan ang reaksyon nito. Siyempre, pupunta ako. Mabilis na sagot ni Andres. Bagaman malabo niyang naaalala ang usapang iyon. Siguradong darating ako para suportahan ang ating kampeyon. Magaling! Pumalakpak si Elena. Family Day. Sasama rin ako. Baka pagkatapos ng tournament, pumunta tayo sa park o manood ng sine. Nanatili pa si Ana ng ilang sandali, na para bang may gusto pang sabihin. Pagkatapos ay tumango at umalis. Sinundan siya ng tingin ni Andres. At pagkaraan ng ilang minuto, narinig niya ang isang pabulong na usapan mula sa pasilyo. Naririnig mo ba? Pabulong na tanong ni Ana. Hindi sila kumikilos. Tulad ng dati. Alam ko, sagot ng 14 na taong gulang na si Miguel sa mahinang boses. Masyadong kalmado si Mama. Naaalala mo ba kung paano siya nagalit noong na-late si Papa sa concert ko noong nakaraang taon? Ngayon, nawala siya ng 1 linggo at parang wala lang sa kanya. At si Papa, para siyang takot sa isang bagay. Nakita mo ba kung paano siya nagugulat kapag tinitingnan siya ni Mama? Sa tingin mo, malaki ang pinag-awayan nila? Hindi ko alam. Pero tiyak na may nangyayari. At hindi ko gusto itong laro nila. Ng perpektong pamilya. Baka dapat tayong makinig. Wag na. Mas mabuting magmatsyag na lang tayo bukas sa tournament. Doon, magiging malinaw ang lahat. Nawala ang mga boses. At narinig ang mga yabag paakyat sa hagdanan patungo sa mga silid ng mga bata. Matalino ang mga anak natin. Sabi ni Elena. Hindi inaangat ang tingin mula sa kanyang plato. Nararamdaman nila ang pagkukunwari kahit 1 kilometro ang layo. Anong pagkukunwari? Nag-alalang tanong ni Andres. Wala. Ngumiti si Elena. Nasabi ko lang. Sinabi mo sa kanila na may business trip ako. Ano pa ba ang dapat kong sabihin? Inosenteng kumurap si Elena, na nawala ang asawa ko kung saan, at hindi sumasagot sa mga tawag. Bakit ko pa iistorbohin ang mga bata? Sa mga hindi kinakailangang detalye. Salamat. Nakaramdam ng ginhawa si Andres. Tama ang ginawa mo. Siyempre, tama. Muling ngumiti si Elena ng parehong malambing na ngiti. Ako naman ang perpektong asawa. Pinagtatakpan ang asawa. Pinoprotektahan mula sa mga hindi magandang tanong. Lumilikha ng isang maaliwalas na tahanan. Nagluluto ng mga paboritong pagkain. Pinapanatili ang reputasyon ng pamilya. May isang bagay sa kanyang tono na nagpaalerto kay Andres. Tama ang mga salita, ngunit ang intonasyon. May bahagyang kabalintunaan na maririnig. Tumayo si Elena, nagsimulang ligpitin ang mga plato. Ang kanyang mga kilos ay banayad, sinusukat, tulad ng isang taong may matinding pagsisikap na kontrolin ang sarili. Napansin ni Andres kung paano niya bahagyang pinatagal ang paghawak sa mga plato
na para bang pinipigilan ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Kung paano siya natigilan ng isang segundo, humihinga ng malalim bago kunin ang susunod na bagay. Pumunta ka na at magpahinga. Siguradong pagod na pagod ka pagkatapos ng ganoong kasinsing trabaho. Sumunod si Andres sa kanya, ngunit huminto sa pintuan ng kusina. Lena, sigurado ka bang hindi ka galit? Pakiramdam ko, masyado kang kalmado. Lumingon siya. At ang parehong malambing na ngiti ay nasa kanyang mukha, ngunit sa isang iglap, halos hindi mahahalata. May isang bagay na malamig at mapanuri ang kumislap sa kanyang mga mata. Ang ekspresyon ng isang propesyonal na nag-aaral ng isang interesanteng kaso. Siyempre hindi, mahal. Naiintindihan ko naman. Trabaho ay trabaho, lalo na kung ganyan ka-demanding. Mainit ang kanyang mga labi. Ngunit ang pagdampi ay parang formal. Magandang gabi. Umakyat si Andres na may bahagyang pagkabalisa. May mali sa kilos ng kanyang asawa. Hindi kailanman nagpapatawad si Elena ng ganoon kadali. Hindi kailanman naging ganoon ka-detached na para bang pinapanood siya mula sa malayo. Pinag-aaralan ang kanyang mga reaksyon at si Elena ay naiwan mag-isa sa kusina. Nakatayo siyang hindi gumagalaw. Dahan-dahang nagbibilang hanggang 30 at nagsasagawa ng mga ehersisyo sa paghinga, isang lumang pamamaraan para sa pagkontrol sa sarili na natutunan niya noong nasa unibersidad pa. Nang marinig lamang niya ang pag-ungol ng mga baitang at ang pagsara ng pinto ng silid tulugan, pinahintulutan niya ang kanyang sarili na mag-relax, ngunit walang galit sa kanyang mukha. Sa halip, mayroon siyang malamig na pagtuon ng isang siruhano. Bago ang isang komplikadong operasyon, kinuha ni Elena mula sa isang drawer sa kusina ang isang maliit na leather-bound na notebook at isinulat sa isang maayos na sulat kamay. Araw una. Reaksyon sa pagbabalik. Pagkalito. Mga pagtatangkang magpaliwanag. Hindi inaasahan ang kahinahunan. Magiging kampante. Ang mahalaga ay hindi mag-overact. Binasa niya muli ang tala. Itinago ang notebook at kinuha mula sa kanyang handbag ang isang makapal na sobre na may mga litrato. Tapat na ginampanan ng pribadong investigador ang kanyang trabaho. Si Andres at Marina sa isang restaurant, sa teatro, sa parking lot malapit sa kanyang bahay, sa pasukan ng isang hotel sa labas ng lungsod. Ang mga huling larawan ay kuha kaninang umaga. Hinalikan ni Andres si Marina bilang paalam sa tapat ng kanyang bahay. Nangangakong babalik kaagad. Sinasabing tiyak na hihiwalayan niya ang kanyang asawa pagkatapos ng Pasko. Maingat na sinuri ni Elena ang lahat ng mga litrato. Tinatandaan ang mga detalye. Pagkatapos ay maingat ding pinunit ang mga ito sa maliliit na piraso at itinapon sa lababo na may garbage disposal. Walang bakas. Walang ebidensya. Hindi na niya kailangan ng mga pisikal na ebidensya. Lahat ng kailangan ay nakatatak na sa kanyang isipan. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin. Isang 45 taong gulang na babae na nag-alay ng 20 taon sa pamilya. 20 taon na lumikha ng isang perpektong tahanan. Nagpalaki ng mga anak, sumuporta sa karera ng kanyang asawa, nagsakripisyo ng sariling mga ambisyon para sa kanyang tagumpay. Hindi maaaring magtapos ng basta-basta ang 20 taon. Mahinang sabi niya sa kanyang refleksyon. Ang ganitong kwento ay nararapat sa isang marangal na pagtatapos. Maganda at makatarungan. Maanamang kwento ang paratapos ng basta-basta ang 20 taon. Ang plano ay handa na sa loob ng 1 buwan. Bukas, sisimulan niya itong isakatuparan at mauunawaan ni Andres kung ano ang ibig sabihin ng pagtaksilan. Ang isang babaeng hindi lamang marunong magmahal at magpatawad, kundi marunong ding maghiganti, elegante, matiyaga, walang awa. Ang paghihiganti ay magiging pino, pinag-isipan hanggang sa pinakamaliit na detalye, at ganap na mapanira. Ikalawang bahagi. Nagising si Elena ng 6:30 ng umaga. Gaya ng dati, 20 taon ng pagsasama ay nakabuo ng isang malinaw na routine. Paggising, pagligo, paghahanda ng almusal para sa pamilya, paghahatid sa asawa sa trabaho,
Ngunit ngayon, iba ang lahat. Ngayon, magsisimula na ang operasyon. Natutulog si Andres sa tabi niya, nakaharap sa pader. Sa kanyang pagtulog, mukha siyang mas bata. Halos katulad ng lalaking pinakasalan niya. Ilang segundo siyang pinagmasdan ni Elena. Pagkatapos ay tahimik na bumangon at pumasok sa banyo. Habang nakatingin sa salamin, inulit niya sa isip ang plano. Ngayon ay Sabado. Ang tournament ni Miguel. Perpektong araw para magsimula. Magiging kampante si Andres. Tiwala na lumipas na ang panganib. Tamang-tama para sa susunod na hakbang. Ma, gising ka na? Narinig ang antok na boses ni Ana mula sa labas ng pinto. Oo anak. Maghahanda na ako ng almusal. Puwede po bang hotcake? Parang gusto ko ng espesyal. Ngumiti si Elena. Laging nararamdaman ni Ana ang mood sa bahay. Siyempre, gagawa ako ngayon. Sa kusina, binuksan ni Elena ang coffee maker at inilabas ang mga sangkap para sa hotcake. Ang mga pamilyar na kilos ay nagpakalma sa kanya. Tumulong sa kanyang mag-focus. Binabati niya ang batter nang bumaba si Miguel, isang payat na 14 na taong gulang na teenager na may magulong buhok at matatalinong mata ng kanyang ama. Magandang umaga, kampeon. Handa ka na ba sa tournament? Siguro. Umupo si Miguel sa mesa at humikab. Ma, sigurado po bang darating si Papa? Siyempre, darating siya. Nangako siya. Marami siyang ipinapangako. Nagkibit balikat si Miguel. Naaalala mo ba noong nangako siyang pupunta sa concert ko at sa parent-teacher meeting noong Setyembre? Natigilan si Elena sandali hawak ang spatula. Tama si Miguel. Paulit-ulit na binigo ni Andres ang mga anak. Laging trabaho ang dahilan. At sa bawat pagkakataon, pinagtatakpan niya ito. Gumagawa ng mga dahilan. Sa pagkakataong ito, magiging iba. Mahinang sabi niya. Bakit ka po ganyan kasigurado? Binaligtad ni Elena ang hotcake at ngumiti sa kanyang anak. Basta alam ko, 8:30 nang magising si Andres. Bumaba siya sa kusina na nakasuot ng pajama at t-shirt. Magulo ang buhok at bahagyang nahihiya. Tila hindi pa rin siya makapaniwala na naging maayos ang pag-uusap nila kagabi. Magandang umaga, mahal. Hinalikan siya ni Elena sa pisngi, gaya ng dati. Kape? Oo. Salamat. Umupo si Andres sa mesa, kung saan nag-aalmusal na ang mga bata. Miguel, 2:00 mamaya ang tournament, ha? Hindi inangat ni Miguel ang tingin mula sa kanyang plato. Opo, siguradong darating ako. Kinuha ni Andres ang tasa ng kape. Ano ang plano natin para sa weekend? Pupunta ako sa rest house ng kaibigan ko. Sabi ni Ana. Mahina ang internet doon, kaya hindi tayo magkikita hanggang Lunes. At ako, pagkatapos ng tournament, gusto kong pumunta kay Lolo, dagdag ni Miguel. Nagpatulong siya sa computer. Makinig ng mabuti si Elena. Ibig sabihin, pagkatapos ng tanghalian, maiiwan silang mag-isa ni Andres. Perpekto. Napakaganda, sabi niya. Ibig sabihin, magkakaroon kami ni Papa mo ng isang romantikong gabi. Nabilaukan si Andres sa kape. Ano? Paano? Simple lang. Matagal na tayong hindi nagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Umupo si Elena sa tabi niya. Baka pwede tayong manood ng sine o manatili na lang sa bahay. Mag-usap. Tungkol saan? Maingat na tanong ni Andres. Tungkol sa buhay. Sa mga plano. Sa kung ano ang gusto natin sa hinaharap. Ngumiti si Elena ng bahagya. Hindi ka naman tutol, di ba? Hindi. Siyempre. Nagkatinginan ang mga bata. Bahagyang umiling si Ana, nakatingin sa kanyang ama. Kumunot ang noo ni Miguel. Pa, ano pong nangyari sa telepono mo? Biglang tanong ng anak. Sinubukan kong tawagan ka noong Miyerkules, noong may sakit ako, sabi ni Mama. Nasa isang mahalagang meeting ka, pero karaniwan naman sumasagot ka. Nanigas si Andres. Nalobat ang telepono, at naiwan ko ang charger sa bahay. Nalobat ng isang buong linggo? Nagtatakang tanong ni Miguel. Hindi naman buong linggo. Marami lang talagang trabaho. Walang oras. Ah, ganoon po ba? Tumango si Miguel. Ngunit may pagdududa sa kanyang mga mata.
Pinagmasdan ni Elena ang dialogo na ito. Itinatala sa isip ang mga reaksyon ng kanyang asawa. Isang klasikong kaso ng cognitive dissonance, naisip niya. Isang panloob na salungatan sa pagitan ng pagnanais na magsinungaling at takot na mahuli. Ang mga mekanismo ng depensa ay aktibo, ngunit hindi gumagana ng maayos sa ilalim ng stress. Hindi siya handa para sa mga detalyadong tanong. Pagkatapos ng almusal, nagkanya-kanya na ang mga bata. Sinubukang pumunta ni Andres sa kanyang opisina sa bahay. Ngunit maingat siyang hinarang ni Elena sa hagdanan. Andres, kailangan kong pumunta sa mall para mamili ng mga pagkain para sa hapunan. Gusto ko sanang magtrabaho. Sa Sabado? Ikiniling ni Elena ang kanyang ulo. Pagkatapos ng isang mahirap na linggo, kailangan mong magpahinga. Oo. Pero, wala nang pero-pero. Inakbayan siya ni Elena. At saka, gusto kong humingi ng payo mo tungkol sa regalo para sa nanay mo. Malapit na ang kaarawan niya. Hindi makatanggi si Andres nang hindi magdudulot ng hinala. Sa kotse, karaniwan ang usapan ni Elena tungkol sa mga plano para sa linggo. Ngunit maingat niyang sinusubaybayan ang kilos nito. Sa bawat pagring ng kanyang telepono, nagugulat si Andres. At kapag sumasagot, iisang salita lang ang sinasabi at halatang tensiyonado. Sino ang tumawag? Tanong niya, pagkatapos ng ikatlong tawag. Katrabaho. Napakasipag naman ng mga empleyado ninyo. Tumingin si Elena sa kanyang asawa na may interes. Yung si Marina ba? Hindi. Hindi. Si Marina. Mabilis na sagot ni Andres. Ibang katrabaho. Hindi. Pagsisinungaling. Naitala ni Elena sa isip. Masyadong matalas ang reaksyon sa isang neutral na tanong. Ang pangalan ni Marina ay nagdudulot sa kanya ng stress. Sa mall, dinala ni Elena ang kanyang asawa. Sa men's section, kailangan mo ng bagong polo para sa trabaho. Sabi niya, pumipili ng isang asul na modelo. Bagay ito para sa mga mahahalagang meeting. Inilapat niya ang polo sa dibdib nito at sa sandaling iyon ay naamoy niya ang isang hindi pamilyar na pabango. Magaan, mabango, halatang pambabae, na hindi niya kailanman ginamit. Nakakatuwa, mahinahong sabi ni Elena, inaalis ang polo. Bago ang pabango mo. Anong pabango? Naguluhan si Andres. Iba ang amoy mo. Mabango. Baka naglagay sila ng air freshener sa opisina? Inosenteng ngumiti si Elena. Oo. Siguro. Gestamblet, isa pang palatandaan. Isinulat ni Elena ito sa kanyang mental na file ng mga ebidensya. Mabilis nilang nabili ang kailangan. At umuwi. Nag-aayos na ang mga bata para sa tournament. Si Ana ay nakasuot ng itim na jacket. At maong. Mukhang mas matanda sa kanyang 16 na taon. Si Miguel ay kinakabahan. Tinitingnan ang laman ng kanyang backpack. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Elena. Kung gayon, tara na. Ang tournament ay ginanap sa isang art center. Sa gitna ng lungsod, isang malaking bulwagan, mga mesa para sa chess, at mga magulang sa gilid. Umupo sina Elena at Andres sa ikalawang hilera. Ang daming bata, sabi ni Andres. At lahat sila ay seryoso. 3 buwan naghanda si Miguel, sabi ni Elena. Araw-araw, 2 oras siyang naglalaro. Laban sa computer. Magaling. Hindi ko man lang alam. Marami kang hindi alam tungkol sa mga anak mo. Mahinahon ang pagkakasabi ni Elena. Walang panunumbat. Ngunit nakaramdam pa rin ng kaba si Andres. Nagtatrabaho ako para sa pamilya. Siyempre. Inilagay ni Elena ang kanyang kamay sa tuhod nito. Naiintindihan ko. Sayang lang. At marami kang mahahalagang sandali na napapalampas. Pinanood nila si Miguel na maglaro sa unang round. Nakatuon ang bata, pinag-iisipan ang bawat galaw. Ipinagmamalaki ni Andres ang kanyang anak. Kitang-kita ito sa kanyang mukha. Naaalala mo ba noong tinuruan mo siyang maglaro? Mahinang tanong ni Elena. 7 taong gulang siya noon. Gabi-gabi, umuupo ka sa tabi niya, sa chessboard. Oo,
Ngumiti si Andres. Lagi niyang sinusubukang kainin ang hari ko. At pagkatapos, nagsimula kang mag-overtime sa trabaho. At natigil ang paglalaro. Lena, wala iyon mahal. Pinisil ni Elena ang kanyang kamay. Ang mahalaga ay narito ka ngayon. Hinihintay ito ni Miguel. Nanalo si Miguel sa unang round at matagumpay na tumingin sa kanyang mga magulang. Kumaway si Andres sa kanya at nagliwanag ang mukha ng bata. Kita mo, ang saya niya, bulong ni Elena. Napakalaking bagay nito para sa kanya. Naiintindihan ko. Sana. Natahimik si Elena. Pagkatapos ay idinagdag. Mabilis lumaki ang mga bata. Hindi mo mamamalayan. Matatanda na sila. At kung palalampasin mo ang pagkakataon, ano ang ibig mong sabihin? Wala namang partikular. Nag-iisip lang. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa nang mapanuri. Minsan, ang mga tao ay nahuhumaling sa mga bagong interes at nakakalimutan ang kung ano ang tunay na mahalaga. Namutla si Andres. Lena, kung may pinaghihinalaan ka, ano naman ang paghihinalaan ko? Inosenteng ngumiti si Elena. Mayroon akong mabuting asawa, magagandang anak, at maayos na trabaho. Ano pa ba ang mahihiling ko? Sa sandaling iyon, muling umilaw ang telepono ni Andres dahil sa isang mensahe. Mabilis siyang sumulyap sa screen at namula. Trabaho na naman? Tanong ni Elena. Oo, spam lang. Mabilis na itinago ni Andres ang telepono. Ngunit napansin ni Elena ang pangalan ng nagpadala, Marina, na may kasamang puso. Malaki ang sinasabi nito. Magaling. Naisip niya. Isa pang ebidensya. Ngayon, mayroon na akong pangalan ng contact, oras ng pagtanggap ng mensahe, at ang kanyang malinaw na reaksyon. Sapat na ito. Nanalo si Miguel sa ikalawang round, ngunit natalo sa final. Nakatanggap siya ng sertipiko para sa ikalawang pwesto at mukhang masaya. Huwag kang mag-alala, sa susunod mananalo ka. Sabi ni Andres, yakap-yakap ang anak. Salamat po sa pagpunta pa. Mahalaga po ito. Siyempre, dumating ako. Pagkatapos ng seremonya, inihatid nila ang mga bata sa kanilang mga pupuntahan. Si Ana ay umalis papunta sa bahay ng kaibigan niya. At si Miguel ay sa kanyang lolo. Naiwan sina Elena at Andres na mag-isa. Baka sa bahay na lang tayo? Suhestiyon ni Andres. Pinaandar ang kotse. Pagod na ako. Siyempre, mahal. Sumandal si Elena sa upuan. Sa bahay, maaari nating pag-usapan ang lahat ng mahinahon. May ipapakita ako sa iyong isang bagay na interesante. Ano iyon? Makikita mo. Misteryosong ngumiti si Elena. Sa tingin ko, magiging interesado kang malaman kung ano ang pinagkakaabalahan ko nitong nakaraang 2 buwan. Hinigpitan ni Andres ang hawak sa manibela. May bagong tono sa boses ng kanyang asawa. May isang bagay na hindi mahahalata na nagbago sa kanyang tono. Nakatitig si Elena sa bintana at iniisip ang mga nakalap na impormasyon. Isang banyagang pabango. Ang kontak na Marina, na may puso. Mga nerbiyosong reaksyon. Sa pagbanggit ng pangalan, pagsisinungaling tungkol sa nalawbat na telepono, ang larawan ay nagiging malinaw at tiyak. Ngayon, maaari na siyang magpatuloy sa susunod na yugto. Sa bahay, dumiretso si Elena sa silid tulugan at nagpalit ng isang pambahay na damit na kulay maroon. Ito ang damit na sinabi ni Andres noon, na napakaganda niya. Inilugay niya ang kanyang buhok. Naglagay ng kaunting lipstick. Kung may mahalagang pag-uusap ngayong gabi, dapat siyang magmukhang perpekto. Kinakabahang naglalakad si Andres sa sala. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa telepono. Habang wala sila, 3 pang mensahe ang dumating mula kay Marina. Hindi niya binasa ang mga ito sa harap ng kanyang asawa. Ngunit nakita ni Elena kung paano naninigas ang kanyang mukha sa bawat pag-ilaw ng screen. Gusto mo ba ng tsaa? Alok niya, pababa ng hagdan, o isang bagay na mas matapang. Tsaa na lang. Umupo si Andres sa isang silya. Sinusubukang magmukhang kalmado. Pumunta si Elena sa kusina at binuksan ang takure. Sa katahimikan ng walang laman na bahay, bawat tunog ay tila mas malakas.
Umubo si Andres. Binuklat ang isang pahina ng magasin at umubo muli. Mga klasikong senyales ng kaba. Andres, mahal. Tawag niya mula sa kusina. Naaalala mo ba noong nagkukuwento ka tungkol sa bagong empleyado? Si Marina. Kumusta na siya sa trabaho? Katahimikan. Pagkatapos ay ang pag-igik ng silya. Ayos lang. Bakit? Wala naman. Interesado lang. Lumabas si Elena sa kusina na may dalang tray. Bata pa siguro siya, no? Ambisyosa. Ordinaryong empleyado lang. Ah, ganoon ba? Inilapag ni Elena ang mga tasa sa coffee table at umupo sa sopa sa tapat ng kanyang asawa. Naisip ko lang, baka gusto nating imbitahin siya dito sa bahay para makilala natin siya. Napakalakas ng paggalaw ni Andres kaya halos matapon ang kanyang tasa. Bakit naman? Paanong bakit? Nagtaas ng kilay si Elena. Ang dami mong ikinukuwento tungkol sa kanya. Naintriga ako. At saka, kung tinutulungan kanya sa mga mahahalagang proyekto, dapat panatilihin natin ang magandang relasyon sa mga katrabaho mo. Hindi ako nagkukuwento tungkol sa kanya. Hindi ba? Ikiniling ni Elena ang kanyang ulo. Kakaiba. Akala ko, 3 beses mo nang nabanggit ang pangalan niya nitong nakaraang 2 araw. Baka nabanggit ko, pero hindi ibig sabihin na nagkukuwento ako. Ngumiti si Elena at uminom ng tsaa. Walang masama doon. Natural lang na ibahagi mo sa asawa mo ang mga balita sa trabaho. Hindi kumibo si Andres. Nakatitig sa kanyang tasa. Pinagmasdan siya ni Elena na may profesional na interes. Pumapasok siya sa isang estado na tinatawag ng mga psychologist na paralysis of choice, kung saan nauunawaan ng isang tao na anumang salita niya ay maaaring maglaglag sa kanya. Alam mo ba, patuloy niya ng mapanuri. Ngayon sa mall, bigla kong naisip kung gaano kaunti ang alam natin tungkol sa isa't isa pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Ano ang ibig mong sabihin tungkol sa mga maliliit na bagay? Halimbawa, nagpalit ka ng pabango at hindi ko agad napansin. O heto, tumayo si Elena at lumapit sa bintana. Noong ikinasal tayo, lagi mong sinasagot ang mga tawag ko. Kahit sa mga mahahalagang meeting, lumalabas ka para kausapin ako. Mas kaunti ang trabaho noon. Oo, siguro. Lumingon siya sa kanya. At ngayon, mayroon ka ng ibang mga prioridad. Anong ibang mga prioridad? Pamilya ang pangunahing prioridad ko. Siyempre. Bumalik si Elena sa sopa. Minsan lang, pakiramdam ko, lumalayo ka. Lalo na nitong nakaraang 2 buwan. Nagulat si Andres. 2 buwan. Eksakto kung gaano katagal ang relasyon nila ni Marina. Nag-exaggerate ka. Nag-exaggerate ka. Siguro. Nagkibit balikat si Elena. Pero bihirang magkamali ang kutob ng isang babae. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang isang mensahe sa telepono ni Andres. Automatiko siyang sumulyap sa screen at namutla ang kanyang mukha. Trabaho na naman? Tanong ni Elena. Oo. Mabilis na itinaob ni Andres ang telepono. Sa Sabado ng gabi? Tumingin si Elena sa orasan. 7:00 na. Anong madali ang bagay iyan? Proyekto. May deadline kami sa Lunes. Ah, ganoon ba? Tumayo si Elena. Kung gayon, sagutin mo na. Ayokong makagambala sa mga mahahalagang bagay. Hindi, wag na. Mamaya ko na sasagutin. Sigurado ka? Lumapit si Elena. Baka may kritikal na bagay iyan? Sigurado ako. Itinago ni Andres ang telepono sa bulsa ng kanyang maong. Nakita ni Elena kung gaano tensyonado ang kanyang mga balikat, kung paano niya iniiwasan ang direktang tingin. Napakaganda. Tumitindi ang pressure, at nagsisimula na siyang magkamali. Okay, umupo siyang muli. Kung gayon, pag-usapan natin tayo. Tayo? Oo. Ang ating relasyon. Kung ano ang gusto natin sa buhay. Pinag-cross ni Elena ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Masaya ka ba sa ating pagsasama, Andres? Ang tanong ay napakatuwiran kaya natigilan si Andres. Siyempre,
Masaya ako. Anong klaseng tanong iyan? Hindi kakaiba. Napakaluhikal. Sa loob ng 2 buwan, anibersaryo na natin. 21 taon na tayong magkasama. Natural lang na gusto kong malaman kung dapat pa nating ipagdiwang ang okasyong iyon. Dapat pa ba? Napalunok si Andres. Lena, ano ang ibig mong sabihin? Wala namang partikular. Nag-iisip lang ako ng malakas. Tumayo si Elena at naglakad sa silid. Alam mo, sa aking practice, madalas akong makakita ng mga mag-asawa na nagsasama na lang dahil sa nakasanayan. Hindi sila malungkot, pero hindi rin sila masaya. Nag-exist lang sila sa tabi ng isa't isa. Hindi tayo ganyan, hindi ba? Huminto si Elena at tiningnan siya. Kung gayon, paano mo ilalarawan ang ating relasyon? Binuksan ni Andres ang kanyang bibig, pagkatapos ay isinara. Ano ang maaari niyang sabihin? Na mahal niya ang kanyang asawa. Ngunit niloloko niya ito, na mahalaga ang pamilya. Ngunit mas mahalaga si Marina? Maganda ang relasyon natin. Sa wakas, ay sabi niya. Maganda. Tumango si Elena. Hindi napakaganda. Hindi perpekto. Maganda. Maganda. Oo. Kung gayon, bakit 1 linggo kang wala sa bahay? Ang tanong ay nanatili sa ere. Naramdaman ni Andres ang pagpapawis ng kanyang mga palad. Ipinaliwanag ko na. Trabaho. Oo. Trabaho. Dahan-dahang tumango si Elena. Isang napaka-demanding na trabaho. Umupo siyang muli sa sopa. Ngunit ngayon ay mas malapit sa kanya. Napakalapit kaya na amoy ni Andres ang kanyang pabango. Ang parehong pabango na alam niya sa loob ng 20 taon. Andres, gusto kitang tanungin ng isang bagay. Anong tanong? Niloloko mo ba ako? Ang katahimikan ay napakakapal kaya maririnig ang pagtiktak ng orasan sa dingding. Tiningnan ni Andres ang kanyang asawa at may nakita siyang bago sa kanyang mga mata. Hindi galit, hindi hinanakit, kundi isang malamig na interes ng isang mananaliksik. Hindi, sabi niya ng paos. Siyempre hindi. Siyempre hindi, ulit ni Elena. Nakakatuwang pagkakabuo, na para bang ang mismong ideya ay walang katotohanan, at wala ngang katotohanan. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin ang isang bagay. Kinuha ni Elena, mula sa bulsa ng kanyang damit, ang isang nakatuping papel. Ngayon, habang naliligo ka, nagpasya akong labhan ng iyong polo at nakita ko ito sa bulsa. Iniladlad niya ang papel. Ito ay isang resibo mula sa isang restaurant para sa hapunan para sa 2. Ang petsa ay kamakalawa. 8:00 ng gabi. Namutla si Andres. Isang working dinner iyon. Working dinner. Pinag-aralan ni Elena ang resibo. Ang tan, sa restaurant na Venice, isang romantikong lugar. Isang bote ng alak na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Mga talaba, dessert. Inangat niya ang kanyang mga mata. Napakagalante para sa isang working dinner. Ipinagdiriwang namin ang pagtatapos ng isang proyekto. Namin? Yumuko si Elena. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa? Kasama ang mga katrabaho. Kasama ang mga katrabaho. Tumango si Elena. Ngunit ang resibo ay para sa 2. Nagbayad sila ng hiwalay. Ganoon ba? Maingat na tiniklop ni Elena ang resibo at ibinalik sa bulsa. Kung gayon, isang working dinner, kasama ang mga katrabaho sa isang romantikong restaurant. Oh, okay. Tumayo si Elena. Kung gayon, hindi ka tututol kung tatawagan ko ang restaurant at itatanong ang mga detalye. Baka magpa-reserve tayo ng mesa para sa ating anibersaryo. Bakit mo kailangang tumawag? Gusto kong malaman kung anong klase ng serbisyo ang mayroon doon na ang isang working dinner ay nagkakahalaga ng kalahating suweldo. Kinuha ni Elena ang kanyang telepono. Hahanapin ko ang numero ngayon. Huwag na. Biglang tumayo si Andres. Bakit hindi? Nagtatakang tumingin sa kanya si Elena. Sinabi mo na maganda doon. Maganda, pero napakamahal. Walang problema. Espesyal na okasyon ang anibersaryo. Nagdial na si Elena numero. Hello? Restaurant Venice? Tiningnan ni Andres ang kanyang asawa na may takot.
kung magsisimula siyang magtanong tungkol sa gabi ng kamakalawa. Magandang gabi, sabi ni Elena sa telepono. Gusto ko sanang itanong. Bigla siyang huminto at pinindot ang end call button. Pasensya na, mahal. Sarado na sila. Nakahinga ng maluwag si Andres. Bukas ko na lang tatawagan. Dagdag ni Elena. Itinago ang telepono. Lena, oh, baka, wag na tayong pumunta sa restaurant na iyon para sa anibersaryo. Bakit? Ikiniling ni Elena ang kanyang ulo. Sinabi mo na maganda doon. Maganda. Pero maingay. Hindi bagay. Para sa isang romantikong hapunan. Pero para sa isang working dinner, bagay? Napagtanto ni Andres na nahulog siya sa sarili niyang patibong. Lena. Ako. Natahimik siya. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Ano iyon, mahal? Wala. Pagod lang ako. Siyempre. Pagod ka. Lumapit si Elena sa kanya at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Pagkatapos ng isang napakaabala na linggo at ng ganoong working dinner, ang kanyang pagdampi ay malambing. Ngunit may naramdaman si Andres na isang bagay na nagbabanta. Alam mo ba? Sabi ni Elena. Lumapit sa bintana. Ipagpaliban na lang natin ang mga seryosong usapan. Mukha ka talagang pagod. Magandang ideya. Pero bukas, tiyak na pag-uusapan natin ang lahat. Lumingon siya sa kanya. Mayroon tayong buong araw. Hindi uuwi ang mga bata hanggang linggo ng gabi. Pag-uusapan ang... lahat. Misteryosong ngumiti si Elena. Ang ating buhay, ang ating relasyon, ang ating mga plano para sa hinaharap, at syempre, ang iyong trabaho. Napaka-interesado kong malaman ang mga detalye tungkol sa iyong mga proyekto. Tumango si Andres, ngunit nanikip ang kanyang dibdib. Bukas, ipagpapatuloy ni Elena ang pagtatanong. At hindi siya handa para doon. Hindi talaga handa. Pumunta ka na at magpahinga, sabi ni Elena. Umakyat si Andres, ngunit hindi makatulog. Nakahiga siya sa kama at iniisip kung ano ang gagawin. Malinaw na may pinaghihinalaan si Elena. Ang resibo mula sa restaurant. Ang mga tanong tungkol kay Marina. Ang mga kakaibang pahiwatig. Sa baba, mahinahong naguhugas ng mga plato si Elena. At pinaplano ang araw bukas. Ang resibo ay simula pa lamang. Marami pa siyang alas sa kanyang manggas. Bukas, ipapakita niya sa kanyang asawa kung ano ang tunay na laro at mauunawaan niya na nakikipaglaro siya sa isang propesyonal. Ikatlong bahagi. Nagsimula ang linggo ng umaga sa isang tawag sa telepono. Naghahanda si Elena ng almusal. Nang tumunog ang telepono sa bahay, si Andres, na umiinom ng kape at malungkot na nagbabasa ng balita sa kanyang telepono, ay nagulat. Hello? Sagot ni Elena sa isang kaaya-ayang boses. Magandang araw. Puwede po bang makausap si Andres? Ang boses ng babae ay bata at tiwala, na may bahagyang pagka-husky. Siyempre. Sino po sila? Katrabaho niya. Si Marina. Natigilan si Elena sandali, pagkatapos ay ngumiti. Ang tadhana mismo ang gumagawa ng pabor sa kanya. Ngayon, magkakaroon siya ng pagkakataong personal na suriin ang lawak ng banta. Sandali lang. Tinakpan niya ang mikropono. Andres, may tumatawag sa'yo. Katrabaho mo. Si Marina. Namutla si Andres at halos mabitawan ang kanyang tasa. Sabihin mo wala ako sa bahay. Bakit? Nagtatakang tanong ni Elena. Sabi niya, tungkol daw sa trabaho. Ayoko lang pag-usapan ng trabaho sa weekend. Ganoon ba? Inalis ni Elena ang kamay sa mikropono. Marina, pasensya na. Wala si Andres sa bahay. May importante ba? Hindi naman gaano. Gusto ko lang pag-usapan ng presentasyon bukas. Pwede mo bang ibigay ang numero mo? Tatawagan ka ni Andres. Pagbalik niya, salamat. Pero may numero na niya ako. Siyempre. Mayroon. Nagsasalita si Elena. Nang may tapat na kabaitan, kaya lalong kumunot ang noo ni Andres. Alam mo ba, Marina? Ako si Elena.
asawa ni Andres. Gusto ko sanang makilala ang taong kasama ng asawa ko sa mga mahahalagang proyekto. Nakatutuwang marinig iyan. Magkita kaya tayo? Masiglang sabi ni Elena. Si Andres ay sobrang abala sa trabaho kamakailan. Kaya pakiramdam ko ay lubos akong napag-iiwanan sa kanyang propesyonal na buhay. Baka ngayon, para sa isang kape, katahimikan. Halos marinig ni Elena ang masinsinang pag-iisip sa kabilang linya. Alam mo, bakit hindi? Sa wakas, ay sabi ni Marina. Gusto ko rin siyang makilala. Gusto siyang makilala, na itala ni Elena sa isip. Ibig sabihin, gusto niyang pag-aralan ang kompetisyon. Napakaganda. Sabihin na nating 3:00 sa Cafe Provence sa may Central Plaza. Perpekto. Magkita tayo. Ibinaba ni Elena ang telepono at lumingon sa kanyang asawa na may maningning na ngiti. Napaka-interesanting babae. Napakatalino. Lena, bakit mo ginawa iyon? Mukhang hinatulan ng kamatayan si Andres. Bakit ano? Nag-set ako ng meeting kasama si Marina. Ano ang masama sa pakikipagkilala sa mga taong kasama mo sa trabaho? Umupo si Elena sa tapat niya. Siya nga pala, nakakatuwa na gusto rin niyang makipagkita. Karaniwan, iniiwasan ng mga empleyado ang pakikipag-usap sa mga asawa ng kanilang mga amo. Hindi siya umiiwas sa pakikipag-usap. Hindi umiiwas. Ikiniling ni Elena ang kanyang ulo. Ibig sabihin, palakaibigan. Magandang katangian iyan. Para sa trabaho, napagtanto ni Andres na sobra ang kanyang nasabi. At nanahimik. 2:00 nang magsimulang mag-ayos si Elena. Pinili niya ang isang formal na madilim na asul na damit mula sa isang mamahaling designer. Elegante. Nagpapahiwatig ng katayuan, ngunit hindi mapang-akit. Simpleng ngunit mamahaling makeup. Mga hikaw na perlas, regalo ng kanyang asawa noong kanilang 10 anibersaryo. Ang imahe ng isang matagumpay na babaeng alam ang kanyang halaga. Ano sa tingin mo ang itsura ko? Tanong niya kay Andres. Napakaganda. Tiningnan niya ito ng may paghanga. Pero bakit napaka-pormal? Mahalaga ang unang impresyon. Inayos ni Elena ang kanyang mga hikaw. Gusto kong mag-iwan ng magandang impresyon sa iyong talentadong empleyado. Ang cafe ay matatagpuan sa isang lumang mansyon sa gitna ng lungsod. Dumating si Elena 10 minuto ng maaga. Pumili ng isang mesa sa tabi ng bintana na may magandang tanawin at nag-order ng espresso. Kailangan niyang makita muna ang kanyang kalaban. Dumating si Marina eksaktong 3:00 at agad na naunawaan ni Elena na minamaliit niya ang kanyang kalaban. Isang matangkad na babae na may magandang hubog, kulay abo na buhok hanggang balikat na nakaayos sa isang nakaistilong hairstyle. Mamahaling cashmere coat na kulay beige, mga Italianong bota na may takong, perpektong makeup na nagpapatingkad sa kanyang mga kulay abong asul na mata. Kumilos siya ng may tiwala. Tulad ng isang taong sanay sa atensyon. Maganda, nakaistilo. Halatang hindi mahirap. Pumili si Andres ng karapat-dapat na kapalit. Marina. Tumayo si Elena at kumaway. Oo, ako nga. Lumapit si Marina sa mesa na may bahagyang ngiti. Elena, ikinagagalak kong makilala ka. Nagkamay sila. Ang palad ni Marina ay matatag at tiwala at mayroon siyang mamahaling French na pabango. Maupo ka. Ano ang gusto mong inumin? Cappuccino na may almond milk, kung puwede. Nag-aalaga ng katawan, sabi ni Elena. Siyempre, tinawag ni Elena ang waiter. Nag-order na ako ng espresso. Hindi ko kayang gumana ng walang caffeine. Naiintindihan ko. Inalis ni Marina ang kanyang coat, kung saan nakita ang isang eleganteng kulay abong sweater. Mayroon din akong ganyang adiksyon. Ikinuwento ni Andres na kamakailan ka lang lumipat sa kanilang kumpanya. Simula ni Elena nang dalhin ang cappuccino. 4 na buwan na ang nakalipas. Kalmadong uminom ng kape si Marina. Dati, nagtatrabaho ako sa isang internasyonal na advertising agency. Nakakatuwa. Ano ang nag-udyok sa'yo na lumipat? Gusto ko ng isang bagay na bago. Nagkibit balikat si Marina. Naging masikip na sa agency. Naiintindihan ko.
Kailangan ng mga ambisyosong tao ng espasyo para sa pag-unlad. Ngumiti si Elena. At sa bagong kumpanya, kumusta? Maganda ang samahan. Napaka-profesional. Nakabuo si Andres ng isang mahusay na team. Talagang mahusay na leader si Andres. Nagsalita si Elena ng may pagmamalaki ng isang asawa. 20 taon ko nang pinapanood kung paano siya umuunlad sa propesyon. Mula sa isang simpleng manager hanggang sa isang department head, napakagandang pag-unlad. Tumango si Marina. Nararamdaman ang malaking karanasan. Oo naman. Lalo na sa pakikitungo sa mga tao. Marunong siyang humanap ng paraan para sa bawat empleyado. Maingat na tiningnan ni Elena ang kanyang kausap. Siguradong nakahanap din siya ng espesyal na paraan para sa'yo. Well, napaka-attentive niyang leader. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Marina. Attentive. Inulit ni Elena ang salita nang may bahagyang pag-iisip. At madalas ba kayong mag-overtime? Si Andres ay huli na umuuwi kamakailan. May mga proyekto na komplikado. Maingat na sumagot si Marina. Siyempre. At binabayaran ba ang overtime? Natural. Mabuti. Bagaman laging sinasabi ni Andres na ang pinakamagandang motibasyon para sa mga empleyado ay hindi lamang pera, kundi pati na rin ang personal na atensyon ng leader. Sa unang pagkakataon, ay bahagyang nanigas si Marina. Paano po? Well, suporta, pag-unawa, pakikilahok sa mga personal na problema. Ikinampay ni Elena ang kanyang kamay nang walang pag-aalala. Laging interesado si Andres sa buhay ng kanyang mga empleyado, katayuan sa pamilya, mga plano, mga pangarap. Magandang katangian iyan. Tiyak! Uminom si Elena ng espresso. At ikaw, Marina, may pamilya ka ba? Wala. Hindi ako kasal. Ganoon ba? Kailangan ng sakripisyo para sa karera. Nagpakita ng simpatiya si Elena. Bagaman sa iyong edad, marami na ang nag-iisip tungkol sa matatag na relasyon. Siguro, nanatiling kalmado si Marina, ngunit napansin ni Elena kung paano bahagyang humigpit ang kanyang mga daliri sa tasa. At may mga plano ka ba para sa hinaharap? Sa personal na buhay? Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Umiiwas sa mga direktang tanong. Naitala ni Elena sa isip. Oras na para dagdagan ang pressure. Alam mo Marina, gusto kong ibahagi ang isang obserbasyon. Yumuko si Elena nang may pagtitiwala. Nitong nakaraang 2 buwan, nagbago si Andres. Paano po nagbago? Mas naging maingat sa kanyang pananamit. Kahit pabango ay nagbago. Dati, gumagamit siya ng mga klasikong amoy. At kamakailan, ay may lumitaw na ibang-iba. Magaan, mabango. Halos hindi mahahalata na hinawakan ni Marina ang kanyang leeg kung saan naamoy ang kanyang pabango. Baka nagpasya lang siyang i-refresh ang kanyang imahe. Siguro. Nag-isip-isip si Elena. At madalas na siyang nawawala sa usapan. Tinitingnan ang telepono. Ngumingiti sa ilang mga mensahe. Ang isang lider ay laging maraming trabaho. Siyempre, natahimik si Elena. Pagkatapos ay idinagdag. Bagaman karaniwan, ang mga mensahe sa trabaho ay hindi nagdudulot ng ganoong kasayang ngiti. Inilapag ni Marina ang kanyang tasa at direktang tumingin kay Elena. Ano po ang gusto ninyong ipahiwatig? Wala namang partikular. Nagkibit balikat si Elena. Nagbabahagi lang ng mga obserbasyon. Kutob ng babae. Alam mo na. At ano ang sinasabi ng inyong kutob na may bagong dumating sa buhay ng asawa ko? Kalmadong sinalubong ni Elena ang kanyang tingin. O, isang bagong tao. Nagkaroon ng katahimikan. Pinag-aralan ni Marina ang mukha ni Elena. Sinusubukang alamin kung may alam ba itong partikular o naghihinala lang. At kung ganoon nga, sa wakas ay sabi ni Marina. Ano ang gagawin ninyo? Nakakatuwang tanong. Sumandal si Elena sa upuan. Alam mo Marina, sa loob ng 20 taon ng pagsasama, may isang bagay akong natutunan. Madalas magkamali ang mga lalaki sa kanilang mga pagkahumaling. Paano po? Nakikita nila ang bago, ang passion, ang pakiramdam ng kabataan, at ang pamilya ay tila isang routine.
Nagsalita si Elena, nang mahinahon, halos pilosopikal. Ngunit lumilipas ang panahon, at nauunawaan nila na ipinagpalit nila ang katatagan sa isang ilusyon. At kung hindi ito isang ilusyon, yumuko si Marina. Kung ito ay tunay na pag-ibig, tunay na pag-ibig. Bahagyang ngumiti si Elena. Ng isang may asawang lalaki sa isang batang empleyado. Ang edad ay hindi hadlang sa pag-ibig. Siyempre hindi. Tumango si Elena. Ngunit sabihin mo sa akin ng tapat. Marina, ano ang maiaalok ng ganoong lalaki? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Well, isipin mo. Binilang ni Elena sa kanyang mga daliri. 20 taon ng pagsasama, 2 anak na teenager, isang mortgage, magkasanib na ari-arian, mga koneksyon sa negosyo, sa pamamagitan ng mga kontak sa pamilya. Sa tingin mo, madali bang talikuran ang lahat ng iyon? Nanahimik si Marina, ngunit nakita ni Elena na tumatama ang kanyang mga salita. At saka, patuloy niya, ang mga lalaki sa ganyang sitwasyon ay karaniwang nangangako ng mga gintong bundok. Magdidiborsyo ako pagkatapos ng bagong taon. Kailangan lang nating hintayin na lumaki ang mga bata. Malapit nang maayos ang lahat. Nagulat si Marina, na para bang sinampal. Saan? Saan ninyo nalaman ang mga pariralang iyon? Ngumiti si Elena. Ako ay isang psychologist, mahal. Ah, ganoon po ba? Nag-ipon ng lakas si Marina. At ano po ang karaniwan ninyong payo? Iba-iba. Nagkibit balikat si Elena. Depende sa sitwasyon. Ngunit madalas, sinasabi ko, kung talagang gusto ng isang lalaki na makasama ka, hindi niya patatagalin ang desisyon. At kung may mga objektibong dahilan para maghintay, tulad ng ikiniling ni Elena ang kanyang ulo na may propesyonal na interes. Mga anak, trabaho, mga usaping pinansyal, mga anak, tumango si Elena. Magandang dahilan. At ilang taon na sila? 14 at 16. Halos matatanda na. Nag-isip-isip si Elena. Sa ganyang edad, kaya na nilang unawain ang sitwasyon. Kung, syempre, talagang napagdesisyonan na. Napagtanto ni Marina na nailaglag niya ang sarili. Na binanggit ang eksaktong edad ng mga anak ni Andres. Sa tingin ko, kailangan ko nang umalis. Sabi niya. Tumayo. Sayang naman. Tumayo rin si Elena. Nasiyahan akong makipag-usap sa'yo. Napakaraming aral. Lumabas sila ng kafe sa isang tensyonadong katahimikan. Sa labas, lumingon si Marina. Elena, ano ang balak ninyong gawin? Saan? Inosenteng tanong ni Elena. Naiintindihan ninyo naman kung ano ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko. Isinara ni Elena ang kanyang coat. Alam mo ba, Marina? Magkasundo tayo. Bibigyan kita ng 1 linggo para mag-isip. Tungkol saan? Kung sulit ba ang laro? Malamig na ngumiti si Elena. Pagkatapos ng 1 linggo, magkikita tayong muli at sasabihin mo sa akin ang iyong desisyon. At kung tumanggi akong makipagkita, kung gayon, si Andres ang magpapasya para sa'yo. Naglakad si Elena papunta sa kanyang kotse. Ngunit ang desisyong iyon ay gagawin sa medyo ibang mga pangyayari. Tiningnan siya ni Marina. Nauunawaan na nahulog siya sa isang patibong. Ang eleganteng babaeng ito ay mas mapanganib kaysa sa kanyang inaasahan. Sa bahay, naghihintay si Andres, na walang direksyong naglalakad sa sala. Kumusta? Tanong niya. Nang makapasok siya, napakaganda. Inalis ni Elena ang kanyang coat. Napaka-interesanting babae. Matalino, maganda, ambisyosa. At ano ang pinag-usapan ninyo? Trabaho. Mga plano para sa hinaharap. Pumunta si Elena sa kusina. Siya nga pala. Alam niya ang edad ng ating mga anak. Kakaiba para sa isang ordinaryong katrabaho. Hindi ba? Natigilan si Andres. Baka nabanggit ko. Baka. Kinuha ni Elena mula sa refrigerator ang mga sangkap para sa hapunan. At pinag-usapan din namin ang tungkol sa mga lalaking nangangakong magdidiborsyo pagkatapos ng bagong taon. Lena, nakakatuwang paksa, hindi ba? Lumingon si Elena sa kanyang asawa.
Napakagaling niyang makipag-usap tungkol doon. Napagtanto ni Andres na wala na siyang matatakbuhan. Kailangan nating mag-usap. Mahinang sabi niya. Siyempre, kailangan. Tumango si Elena, ngunit hindi ngayon. Ngayon? Pagod na ako sa mga bagong kakilala. Kailan? Bukas! Binuksan ni Elena ang kalan. Bukas! Magkakaroon tayo ng isang mahaba at napakadetalyadong pag-uusap. May nakita si Andres sa kanyang mga mata na nag-udyok sa kanya na tahimik na umakyat sa kanyang opisina. Bukas, naghihintay sa kanya ang isang paliwanagan kung saan hindi siya handa. At si Elena ay naghanda ng hapunan at nag-isip tungkol sa kanyang pakikipagkita kay Marina. Ang kalaban ay karapat-dapat, ngunit hindi invincible. Ngayon, mayroon na siyang lahat ng kinakailangang impormasyon para sa huling hakbang. Ika-4 na bahagi. Nagsimula ang Lunes sa tunog ng alarm clock ng 7:00 ng umaga. Nagising si Elena na may malinaw na isipan at isang tiyak na plano ng pagkilos. Ngayon, magtatapos ang 20 taong kasaysayan ng kanyang pagsasama. Ngunit magtatapos ito ng maganda, marangal, at may dignidad. Hindi mapakali ang tulog ni Andres. Paikot-ikot sa buong gabi. Nagising na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. At may hitsura ng isang taong alam na ngayon ang araw ng kanyang pagbabayad sala. Magandang umaga, mahal. Hinalikan siya ni Elena sa pisngi, gaya ng dati. Salamat. Umupo si Andres sa gilid ng kama. Lena, may kailangan akong sabihin sa'yo. Alam ko. Kalmadong nagsusuklay si Elena sa harap ng salamin. Ngunit hindi ngayon. Ihahatid muna natin ang mga bata sa eskwelahan. Pagkatapos ay mag-uusap tayo ng mahinahon. Pero, wala nang pero-pero, Andres. Lumingon si Elena sa kanya. Hindi dapat marinig ng mga bata ang ating pag-uusap. Nararamdaman na nila ang tensyon. Ang almusal ay lumipas sa isang tensyonadong katahimikan. Nagkatinginan sina Ana at Miguel. Ngunit hindi nagtanong. Tila nagpasya silang hintayin ang pag-unlad ng mga pangyayari. Ma, may trabaho ka po ba ngayon? Tanong ni Ana. Inaayos ang kanyang backpack. Wala, anak. Nag-day off ako. Ano pong gagawin? Nag-alalang tanong ni Miguel. Mga bagay na pangmatanda, anak. Niyakap ni Elena ang kanyang mga anak. Magkita tayo mamayang gabi. Nang umalis ang mga bata, nanatili ang katahimikan sa bahay. Kinakabahang naglalakad si Andres sa kusina, habang si Elena ay mahinahong naghuhugas ng mga plato. Lena, pumunta tayo sa sala. Sabi niya, hindi lumilingon. Mas komportable doon mag-usap. Sa sala, umupo si Elena sa kanyang paboritong silya, at si Andres ay sa sopa sa tapat. Isang hindi nakikitang linya ng labanan ang namagitan sa kanila. Kung gayon, simula ni Elena sa isang business-like na tono. Mayroon ka bang sasabihin sa akin? Matagal na nanahimik si Andres, pinipili ang mga salita. Nakikipagkita ako kay Marina. Nakikipagkita? Tumango si Elena. Gaano katagal? 4 na buwan. Ah, ganoon ba? Kinuha ni Elena mula sa kanyang handbag ang isang maliit na notebook at may isinulat. At ano ang ibig sabihin ng nakikipagkita? Lena, bakit pa kailangan ng mga detalyeng iyan? Dahil kailangan ko ng buong larawan. Tiningnan siya ni Elena sa ibabaw ng kanyang notebook. Natutulog ka ba sa kanya? Oo. Sinasabi mo bang mahal mo siya? Oo. Nangangako ka bang hihiwalayan mo ako? Nangangako. Kinuyom ni Andres ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ng bagong taon. Pagkatapos ng bagong taon, isinulat din ito ni Elena. At bakit pagkatapos pa? Ano ang pumipigil sa'yo na gawin ito ngayon? Ang mga bata, ang iyong reaksyon, mga usaping pinansyal. Ah, ganoon ba? Isinara ni Elena ang notebook. Kung gayon, 4 na buwan ng panloloko. 1 linggo na ginugol sa bahay ng kalaguyo. Mga plano para sa diborsyo. Mayroon pa ba? Umiling si Andres. Wala na. Okay. Tumayo si Elena at lumapit sa bintana. Ano ang ibig mong sabihin?
Gusto ko ring magbahagi ng impormasyon. Lumingon siya sa kanya. Tungkol sa katotohanang 2 buwan ko nang alamang tungkol sa inyong relasyon. Namutla si Andres. 2 buwan? Oo. Mula noong araw na umuwi kang amoy ng pabango niya, bumalik si Elena sa kanyang silya. Alam mo, isang profesional na ugali ng isang psychologist na mapansin ang mga pagbabago sa pag-uugali ng mga mahal sa buhay. At nanahimik ka? Nanahimik ako at pinag-aralan ng sitwasyon. Kinuha ni Elena mula sa isang drawer ng coffee table ang isang makapal na folder. Heto ang mga resulta ng aking pagsisiyasat. Binuksan niya ang folder at nakita ni Andres ang mga litrato. Maraming litrato. Siya at si Marina sa isang restaurant, sa teatro, sa tapat ng kanyang bahay, sa isang hotel. Saan galing ito? Isang pribadong investigador. Napaka-propesyonal. Binuklat ni Elena ang mga larawan. At heto ang inyong mga gastos sa pinansyal, mga restaurant, mga regalo, mga hotel. Inangat niya ang kanyang mga mata. Siya nga pala. Sa loob ng 4 na buwan, gumastos ka ng halos 300,000 piso ng pera ng pamilya kay Marina. Lena, kaya kong ipaliwanag ang lahat. Wag na, isinara ni Elena ang folder. Naiintindihan ko na ang lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kahihinatnan. Anong mga kahihinatnan? Tungkol sa diborsyo, syempre. Gusto mo namang magdiborsyo, di ba? Ngumiti si Elena. Handa akong tulungan ka. Nagtatakang tumingin si Andres sa kanyang asawa. Syempre. Kumuha si Elena ng isa pang dokumento. Nakipag-ugnayan na ako sa isang abogado. Heto ang draft ng kasunduan sa paghahati ng ari-arian. Kinuha ni Andres ang mga papel at nagsimulang magbasa. Sa bawat linya, lalong namumutla ang kanyang mukha. Pero dito, nakasulat dito na makukuha mo ang bahay, ang rest house, ang kotse, at kalahati ng aking bahagi sa negosyo. Tumango si Elena. At saka, sustento para sa mga bata, hanggang sa kanilang pagtanda. Pero, iyan na halos lahat. Hindi lahat. Umiling si Elena. May iwan sa'yo ang iyong suweldo, isang bahagi ng mga ipon, at ang studio apartment na inuupahan mo para sa pakikipagkita kay Marina. Saan mo nalaman ang tungkol sa apartment? Napakasipag ng investigador. Nagkibit balikat si Elena. Siya nga pala. Ang upa ay 40,000 piso bawat buwan. Mahal para sa isang binata. Nagpatuloy sa pagbabasa si Andres at lumalaki ang takot sa kanyang mga mata. Ito ay katarungan. Inayos ni Elena ang kanyang palda. Niloko mo ako sa loob ng 4 na buwan. Ginastos ang pera ng pamilya sa kalaguyo, nagsinungaling sa mga bata at sa akin. Akala mo ba mananahimik lang ako at magtitiis? Pero sinabi ko naman ang totoo. Handa akong magdiborsyo. Handa? Yumuko si Elena. Napakaganda. Kung gayon, pirmahan mo ang mga dokumento. Pero ang mga kondisyon ay makatarungan. Tumayo si Elena at nagsimulang maglakad sa silid. 20 taon kong itinayo ang tahanang ito. Pinalaki ang mga anak. Sinuportahan ang iyong karera. Nagsakripisyo ng aking mga ambisyon para sa pamilya. At ano ang natanggap ko bilang kapalit? Pagtataksil. Lena, naiintindihan ko. Nasaktan ka. Hindi ako nasaktan, Andres. Huminto si Elena sa harap niya. Nadismaya ako sa'yo, sa ating pagsasama. Sa katotohanan ginugol ko ang pinakamagagandang taon ng aking buhay sa isang taong ipinagpalit ang pamilya para sa ano? Para sa isang pakikipag-ugnayan sa isang katrabaho? Hindi ito isang pakikipag-ugnayan. Mahal ko siya. Mahal mo? Ngumisi si Elena. Kung gayon, lalo na't dapat kang magdiborsyo. Bakit pa patatagalin? Pero ang mga kondisyong ito. Hali, hindi ko kayang suportahan ang 2 babae. Hindi mo kaya? Ikiniling ni Elena ang kanyang ulo. At alam ba ni Marina ang iyong mga kakayahang pinansyal pagkatapos ng diborsyo? Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi mo ba sa kanya kung magkano ang matitira sa'yo pagkatapos ng paghahati ng ari-arian? Umupo si Elena sa kanyang silya.
O iniisip ba niya na magpapakasal siya sa isang mayaman na lalaki? Nanahimik si Andres. Ganoon ba? Tumango si Elena. Ibig sabihin, hindi mo sinabi. Nakakatuwang malaman kung ano ang magiging reaksyon niya sa balita. Hindi mo gagawin iyan. Hindi gagawin ang ano? Nagtaas ng kilay si Elena. Sabihin sa iyong nobya ang totoo tungkol sa inyong mga prospect sa pinansyal? Bakit hindi ko gagawin? Iyan ay marumi. Marumi. Tumawa si Elena. Andres, niloko mo ang iyong asawa sa loob ng 4 na buwan kasama ang isang katrabaho at tinatawag mong marumi ang gusto kong sabihin ng totoo? Lena, pag-usapan natin ito ng mahinahon. Nagsasalita tayo ng mahinahon. Itinuro ni Elena ang mga dokumento. Heto, ang 2 pagpipilian. Una, pirmahan mo ang kasunduan. Magdidiborsyo tayo, ng sibilisado. Maiiwan sa akin ang mga bata, ngunit maari mo silang makita anumang oras. At ang pangalawa, tumanggi kang pumirma. Magfa-file ako ng diborsyo sa korte, na may kahilingan para sa moral damages dahil sa pagtataksil. Nagsalita si Elena sa isang tono na karaniwang ginagamit niya sa pagpapaliwanag ng takdang aralin sa mga bata. Sa pagkakaroon ng mga litrato at testimonya, papanig sa akin ng korte, mas kaunti ang makukuha mo at magkakaroon pa ng pampublikong iskandalo. Anong mga testimonya? Handang magbigay ng testimonya ang investigador. At saka, ang mga waiter sa mga restaurant, ang administrator ng hotel. Binilang ni Elena sa kanyang mga daliri at maaari ko ring hilingin sa iyong mga katrabaho na magbigay ng testimonya. Sigurado akong marami ang nakapansin sa inyong espesyal na relasyon ni Marina. Napagtanto ni Andres na nahulog siya sa isang perpektong binuong patibong. Pinlano mo ba ito lahat sa loob ng 2 buwan? Tumango si Elena. Alam mo, isang propesyonal na ugali na maghanda ng mabuti para sa mga komplikadong kaso. At ngayon, ikaw ang pipili. Tumayo si Elena at lumapit sa bintana. Pirmahan mo ang mga dokumento at makuha ang kalayaan na iyong pinangarap o magpatuloy sa paglalaro ng isang taong pamilya. Ngunit sa ilalim ng mga kondisyong ito, maaari mong sabihin ng tapat kay Marina kung ano ang maaasahan niya. Lumingon siya sa kanya. Isang studio apartment, kalahati ng iyong suweldo, at tapat na pag-ibig. Romantiko. Hindi ba? Kinuha ni Andres ang panulat, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Lena, baka, pwede nating ano? Matiyagang naghintay si Elena. Subukang iligtas ang pamilya. Hihiwalayan ko si Marina. Pupunta tayo sa isang marriage counselor. Hindi, umiling si Elena. Andres, ang tiwala ay maaaring mawala sa isang iglap at maibabalik sa loob ng maraming taon. Wala na akong mga taon na iyon. Pero ang mga bata, malalampasan ng mga bata ang diborsyo ng kanilang mga magulang. Umupo si Elena sa tabi niya sa sopa. Mas mahirap mabuhay sa isang pamilya kung saan walang pag-ibig at paggalang. Hindi mo na ba ako mahal? Matagal siyang tiningnan ni Elena. Pagkatapos ay mahinang sinabi, minahal ko ang lalaking pinakasalan ko. 20 taon na ang nakalipas, ngunit wala na siya. Dahan-dahang pinirmahan ni Andres ang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit malinaw ang pirma. Ano ngayon? Tanong niya. Ibinaba ang panulat. Ngayon, mag-impake ka na ng iyong mga gamit at umalis. Kinuha ni Elena ang mga dokumento. Mayroon ka namang matutuluyan. At ang mga bata? Ako na ang magpapaliwanag sa mga bata. Tumayo si Elena. Nang walang mga hindi kinakailangang detalye. Sasabihin ko lang na nagpasya kaming maghiwalay. Magagalit sila sa akin. Hindi sila magagalit. Umiling si Elena. Sapat na ang kanilang edad para maunawaan na minsan. Hindi na nagkakasundo ang mga tao. Umakyat si Andres at nagtungo sa hagdanan. Lena. Patawad. Hindi ako galit, Andres. Malungkot nang ngumiti si Elena. Nadismaya lang ako. Pagkalipas ng 1 oras, bumaba si Andres na may dalang 2 bag. Nakaupo si Elena sa kanyang silya at nagbabasa ng libro. Aalis na ako, sabi niya.
Ingat ka. Hindi inangat ni Elena ang tingin mula sa mga pahina. Baka, tawagan kita tungkol sa mga bata? Siyempre, binuklat ni Elena ang pahina. Ama ka naman nila. Nanatili si Andres sandali. Pagkatapos ay lumabas. Narinig ni Elena ang tunog ng umaandar na kotse. Pagkatapos ay katahimikan. Isinara niya ang libro at tumingin sa paligid. Ang bahay ay pareho pa rin. Ngunit nagbago ang kapaligiran. Naging mas madaling huminga. Nang gabi, sinabi niya sa mga bata ang tungkol sa diborsyo. Umiyak si Ana. Kumunot ang noo ni Miguel. Ngunit pareho silang tumugon sa balita ng mas mahinahon kaysa sa kanyang inaasahan. Ma, magiging masaya ka po ba? Tanong ni Ana. Magiging masaya ako, anak. Niyakap ni Elena ang kanyang anak. Siguradong magiging masaya ako. At sa panahong iyon, nakaupo si Andres sa inuupahang apartment at nakatitig sa telepono. Nagpadala si Marina ng mensahe. Kailan tayo magkikita? Namiss na kita. Nagsimula siyang mag-type ng sagot. Pagkatapos ay binura ito. Paano niya ipapaliwanag sa kanya na ang kanilang mga plano para sa isang magkasamang hinaharap ay kailangang baguhin? Tama si Elena. Ang paghihiganti ay talagang napakatalino. Hindi siya sumigaw. Hindi nag-iskandalo. Hindi siya pinahiya. Ibinigay lang niya sa kanya kung ano mismo ang gusto niya, kasama ang lahat ng mga kahihinatnan. At ngayon, kailangan niyang ipaliwanag kay Marina kung ano ang ibig sabihin ng maging asawa ng isang dating taong pamilya na nawalan ng halos lahat para sa pag-ibig. 20 taon ng pagsasama ay nagtapos ng tahimik, marangal, at makatarungan. Eksakto kung paano ito pinlano ni Elena.